Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Mayor Janice Digamo handang palitan si former Congressman Arnie Teves at Senator Raffy Tulfo may matinding aksyon. Matapos sibakin sa Kamara itong si Teves, abay balak naman ng kanyang kampo sa pangunguna ni Atty. Topacio na umapila sa Kamara para ito ay makabalik sa pwesto. Ayon kay Topacio, siya ay binoto ng taong bayan sa Negros Oriental, kaya marapat lang na siya ay manatiling congressman. Well, rest assured that now we are studying all our options and we will avail of all the legal remedies available to us. Dagdag pa ni Topacio na wala pa ding balak umuwi itong si Teves dahil nga sa banta sa kanyang buhay. Samantala, 3 membro ng Makabayan Bloc ang nag-abstain. At paliwanag ni Castro, hindi sila pabor na sibakin si Teves dahil sa pag-designate sa kanya bilang terorista. Pero pabor sila na patalsikin si Teves basta mapatunayan lahat ang mga binabatong akusasyon. Samantala, bukas naman napunan ni Mayor Digamo ang nakabakanteng pwesto ni Teves. Masaya naman ang kampo ng mga Digamo sa pagkakasipa kay Teves sa Kamara. Ang malaking tanong, makikilahok ba si Mayor Digamo kung magkakaroon ng special election para sa bakanteng pwesto bilang congressman? We will cross the bridge when we get there. If ever there will be a special election and we will be asked, our party, our team will be asked to consider it, why not? If that will mean getting political justice for the governor, why not? Well, sa ibang balita, sinibak na si Navotas Chief dahil sa mga lapses na naging operasyon at dahilan para matumba si Jemboy. At narito naman ang matinding aksyon ni Senator Raffy Tulfo. Kung nakabukas lang po sana ang kamera ng pulis, edi sana mas madaling na isampa ang tamang kaso laban sa mga pumatay kay Jemboy. At isa pang sabwata na nadiskubre po ay ang pagtanggi ng investigador na iparapintes ang 6 na pulis na involved sa operasyon. Bakit pag ordinaryong tao ang akusado, hayok na hayok sila sa pagdiin ng mga krimen? Minsan, nagpaplanta pa ng ebidensya. Pero dito, ginagawang lahat upang sanggain ang investigasyon dahil kabaro nila ang sangkot. And as if the death of Jimboy is not enough, the road to justice proves to be difficult yet again for Jimboy's family, as with most cases where the victims are poor and powerless. Sa unang pag-imbestiga, ang 6 na pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jimboy ay sasampahan lang ng complaint for reckless imprudence resulting in homicide. Sampal sa pamilya ni Jimboy ito. Aksidente lang pagkamatay niya? Parang nasagasaan lang sa kalye? Sinong niloloko nyo? Mga lespo. If we permit this kind of reasoning in Jimboy's case, it will be like a free pass for all abusive police officers to shoot whomever they want and claim mistaken identity. My office is preparing a bill that would ensure strict compliance with the PNP Operations Manual, particularly for law enforcement operations, including the use of force continuum. This bill will hold law enforcers liable for deaths and injuries during law enforcement operations in violation of the PNP procedures. Mr. President, my dear colleagues, we have punished the crime for plunder. Ang plunder po ay pagnanakaw lang talaga, pero binigyan natin ito ng matinding kaparusahan dahil ang nagnakaw ay public official at pera ng bayan ang ninakaw. Sa panukalang batas na ipapasa ko, hindi simpleng reckless imprudence resulting in homicide ang kaparusahan sa mga pulis na pumapatay habang nilalabag ang operations procedure nila. Dapat po sila ay may mas mabigat na kaparusahan. They are paid to protect, yet they are the ones threatening the lives of our citizens. We arm them using tax money, and yet they use it against the people they are sworn to protect. This deserves a grave penalty. We have to enforce our laws on our law enforcers. Mr. President, my dear colleagues, my heart goes to the family of Jimboy. But you know, it also pains me to castigate our police officers all the time. Kasi po,
karamihan naman sa kanila ay nasa ayos ang pagsiservisyo. Nadudungisan lang ng ilan o kulang lang ng suporta mula sa itaas. Let us work together to elevate our law enforcers. They should be respected and not feared. With the help of Senator Bato de la Rosa and everyone here in the Senate, I know maayos din po natin ito. Mr. President, Your Honor, the reason bakit hindi ito mapahinto, paulit-ulit na lang, you said, and I agree with you totally, through the years, it happens again and again and again. And the thing here that I saw, the main problem is doon po sa recruitment. Kasi it starts with the recruitment process. Dapat nasasara talaga yung mga hindi karapat-dapat mag-training at yung mga pulis na dapat hindi na maisalang at maging patrolman pa or starts from the bottom, maging kabo. Why? Because marami sa mga kapulisan natin ang may topak. Sorry for the word. May sira sa ulo. Pero nakakalusot dahil malakas nirekomenda ng mga Poncio Pilato. So, nakakalusot sila na dapat doon pa lamang sa screening process, nasara na sila. Meron nga tayong tinatawag na neuropsychiatric exam, pero ito nga po, Mr. President, I remember many years ago, yung isa pong colonel sa Camp Crame, siya po yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam sa mga gustong mag-training sa pagka-PNP. Siya mismo ay saksakan ng abusado at inireklamo po sa aking programa. Kung yung mismo nagsasagawa ng neuropsychiatric exam para sa mga gustong mag-training sa pagka-pulis, ang mismo may topak sa ulo, din nakikita niyo na po yung maging problema. At ito pa po masakit. Noong panahon po ni PRD, ni President Rodrigo Duterte, dinoble ang sweldo ng mga pulis natin. So, inakala po natin lahat kapag nadoble na ang kanilang sweldo, gaganda na ang kanilang serbisyo. Pero lalong lumala. Saan po yung problema rito? Again, hindi po nasara yung pagpasok ng mga pulis na kung saan-saan lamang nanggaling at pagdating sa training, sila inulak lamang na maging pulis ng kanilang mga padrino at hanggang sa makapasok sila maging PNP. So, it is time na dapat yung mga pulis natin is quality, not quantity. So again, Mr. President, akin pong tututukan ito to make sure itong mga ginagawang pang-abuso nating kapulisan, masisilip ko at maparusahan ang dapat maparusahan. Ang sinasuggest ko rin, on a yearly basis, kailangan sumailalim yung ating mga pulis sa tinatawag na neuropsychiatric exam at random drug test. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, minsan lang sila neuropsychiatric exam and then after that, go na sila, libre na sila. Kasi pwedeng pumasa sila nung time ng kanilang recruitment, pero after a year or two, nagbago yung kanilang situation because of anxiety, stress, trabaho, pagod. So doon na pumasok yung pagkakaroon nilang topak sa ulo. So kapag regular ang kanilang pag-undergo ng neuropsychiatric exam, mahuhuli po yun, masasara sila. So pwede silang muna papahingayin at magamot. I do agree with Senator Chis Cordero said a while ago, every time an incident like this happens, dapat we should also always call the attention of the DILG and the PNP, the Chief of Police, the Chief PNP, dahil sila naman po ang gumagawa ng mga policy at procedures. So, dapat pag may nangyaring naulit tong ganitong insidente, pati sila meron pananagutan, pati sila dapat magpaliwanag.